Hello everyone! For today's video ay ipapakita po naman natin ang ligo time ng ating dagul na si Kuya Bruce. Dito po sa beach house, siya po ang pinakamalaki, kaya tinatawag ko din po siya na dagul. Sa mabilao naman, ang pinakamalaki po ay si Hermes. At saka yung tatlo kong dagul, nasa bahay ko naman po sa Sagud Baloy. Si Sachi, si Gucci, at saka si LV. Dagol naman po talaga sila kasi as in, sila po ang aking mga giant malamute. Hindi ko po pa sila nakapapakita madalas dito sa aking vlog kasi po, nandun po sila sa aking isang bahay. So ito po, dalawa ang tinawag kong aking mga pamangkin, si Lantis at saka si Jiwo. Sabi ko, tulungan niyo ako na paliguan itong si Kuya Bruce, ayan, at mahaba-habang pagpapaligo po ito dahil napakakapal po ng balahibo ni Kuya Bruce at napakalaki po niya. Habang ako po ay nagkakape, nanonood sa kanya, bumaba po siya ng table at pumunta sa akin. Kaya no, habulan po ang nangyari. Hindi ko po nakuhanan ng video pero nakakatawa po. Ayan, ayaw na niya sa table, lumalapit na sa akin kasi po ako po ay nanonood sa kanya. Alam niyo naman, love na love ko po itong aking dagul na ito. So, ayan, sabi ko sa mga pamangkin ko, kuha kayo ng table na malaki. At doon siya, at itabi siya sa akin para hindi siya stress. So, ayan po, hirap na hirap ang aking pamangkin na buhatin siya kasi 52 kilos na po itong ating dagul ngayon. Ayan. Bukod kay Kobe, ito po si Kuya Bruce, natutulog po ito pagka pinapaliguan. Ewan ko ba? Hindi sila kagaya ng ibang aso na mahirap paliguan. Sila, madali po silang paliguan siguro dahil magagaling din naman itong nagpapaligo sa kanila. Hindi naman ho sila nasasaktan. Kumbaga, very gentle po ang pagpapaligo naman sa kanila. Ayan, naantok na ang ating Kuya Dagul, ang ating Kuya Bruce. Ayan, binabanlawan na siya dyan. At ayan, tapos na ang banlaw, punas-punas na. Tingnan nyo naman, very gentle itong aking mga pamangkin sa pag-aalaga sa aking mga aso. Gustong gusto niya yan Favorite ng aking mga aso, ang aking mga pamangkin na lalaki. Kasi siguro, palagi nila sila itong naalagaan. Ito po si Lantis. Ayan Pag dumarating si Lantis dito sa bahay ko sa beach house, nagkakagulo ang mga aso. Ewan ko ba. Lahat sila, gustong gusto siya. Yung iba nilalapitan siya, niyayakap siya, hinahalikan siya. Tapos si Dudut din, pagka dumarating din dito, ganun din ang reaction nila. Tapos si Jiwo, ayan. Ayan, at tapos nang nabanlawan ang ating dagol, punas-punas na lang. Ito ang, mahirap po ang pagpapatuyo, lalo na ito si Bruce, kasi napakakapal po naman talaga ng kanyang balahibo. At sabi ko nga, mahirap at matagal magpaligo, lalo na itong mga malalaking aso. Ang gwapo niya, di ba? Gwapo-gwapo ng aking anak, Ayan. Kaya sinabi ko sa aking mga pamangkin, dapat 2 blower ang gagamitin ninyo sa kanya. Kaya ilipat siya sa kabilang table, sa bandang silong ng mangga. Pero hirap sila dahil ang laki-laki niya. Hindi mabuhat ni Kuya Lantis. Kaya sabi ko pa, lakarin na lang at hugasan ulit ang kanyang mga paa. Hirap siya. Hindi mo kaya yan, Kuya Lantis. Mabigat yan. Tignan nyo, ang cute-cute pa rin talaga ng aking anak, diba? Ayan, sa puntong ito, parating na ang kanyang ading Arrow. Alam niya yung busena ng sasakyan ni Arrow, kaya lumilingon-lingon siya, ayan. Galing sa farm, ang ating si Boss Arrow. Alam niya naman yan, everyday, nasa farm, kasama ang kanyang Papa Awo. At ayan na, ang ating pabida-bida. Alam niyo ba na pag dumarating itong si Boss Arrow ay pinupuntahan kaagad ang kanyang Kuya Bruce. At ito ay kanyang hinahalikan. Ayan tingnan nyo. Ganyan siya Sweet nila, di ba? Ang sweet nilang mag-ading. Ayan, ganyan palagi ang ating Boss Arrow. Pag dumarating galing farm o kaya basta namasyal yan, pupuntahan agad niya ang kanyang Kuya Bruce. At hahalikan niya ito o kaya titignan niya kung tulog ang kuya. Very, very sweet at napakaganda po ng relasyon ng dalawang ito.
Hindi ho sila magkapatid. Marami ho kasi ang nagme-message. Magkapatid ba sila? Hindi po. Iba po ang lahi nito ay. Alaskan Malamute po itong ating dagul, si Kuya Bruce. Siberian Husky naman, si Arrow. Pero siguro, una po kasi silang mga dumating dito sa bahay. Magkatabi po silang natutulog. Dito po sila sa aking kwarto. Kaya, ganun siguro na-develop ang kanilang closeness. So ito nga at binoblower na ang ating dagul. Sabi ko nga, pagka malalaking aso, dalawa talaga ang nagbo-blower. Kailangan kasi pag mag-isa ka lang yan, matagal yan. Sa kapal ba naman ng balahibo nito. Hayan at pagod na ang ating dagul kasi matagal po talaga ang pagbo-blower. Pinaka-importanting i-blower natin ay yung bandang tiyan dahil doon po ay makapal ang balahibo. Tingnan nyo naman, dalawang blower nang ginagamit ni Jiwo, ang aking pamangkin, habang si Lantis naman ay sinusuklay na niya ito. Siyempre, kailangan suklayin natin sila after maligo para maganda po ang kanilang balahibo. Ayan. Ayan, no, gumagwapo na. Mas gumagwapo na ang aking dagul, ang aking Kuya Bruce. Tignan nyo naman, no. Hindi sila naiirita sa blower kasi dapat po malayo yung blower sa katawan nila. Kasi mainit po ang blower. Ayan. Yan ang favorite part ni Kuya Bruce, yung ginagawa yung blower, umaangat yung mga balahibo niya. Tingnan nyo, ini-enjoy niya, di ba? Tsaka dapat pag nagbo-blower, yung blower wag mo itutok, yung talagang sinisway mo, ginagalaw mo yung blower para hindi mainit sa katawan ng aso. Kumbaga, expert na rin naman na itong aking mga pamangkin at yung mga ate na nagpapaligo sa kanila. Sabi ko nga po, itong mga ito ay madalas, dito ko na po pinapag-groom. Tatawag na lang po kami ng groomer at i-groom sila. Pero ang pagpapaligo po, kami na po ang gumagawa. Kumbaga yung groomer, kinakat ang mga nails, nililinisan ng mga tenga, yung mga nagmat na buhok, yun, inaayos ng groomer yon. Pero madalas kami na lang po. Ayan, gwapo na. Gwapo na ang ating Kuya Bruce. Pwede nang manligaw kay Prada. Sino pa ba nililigawan nito? Ayan. Pero hindi ko pa po ito masyadong inilalabas sa mga, alam niyo na, mga babaeng aso. Parang ayoko po eh. Pero kung gusto niyo pong magpa-stud, pwede naman po, mag-inquire lang po kayo. Basta po ang requirements ko lang ay malinis po yung aso at walang kuto. At saka sana large breed din kasi kung maliit po ang papa-stud nyo, mahihirapan po. Ayan. Ayan at nasuklay-suklay na ang ating Kuya Bruce. Gwapo-gwapo na. Oo, look naman. Inaantok na siya dyan. Ang tagal po ang tagal talaga ang pagpapaligo. Lalo na itong mga malalaking aso. Paligo yan. Ayan. Ang cute-cute niya, no? Gwapo niya. At ayan na, tapos na. Yan. O, tignan ko nga. Uy, inaamoy naman dito ay. Ayan, inaamoy-amoy pa ng kanyang ading. Bad naman itong ading Arrow. Siguro, amoyin ko nga kung mabango ka na, kuya. Sabi niya siguro, no? So, ito, pagkatapos maligo, pasok na yan sa kwarto at matutulog na maghapon yan. Ganyan po ang ginagawa natin sa ating mga aso. Amoy naman ng amoy itong Kuya Arrow, ay ading Arrow. Oh, bango-bango po kasi nung shampoo na ginagamit nila eh. Yung Saint Roche, ayan. Kinukulit ng kanyang ading, oh. Kuya, bango ka kuya. Oh. At ayan, papahinga na yan kasi sabi ko nga po, napaka-stressful magpaligo ng aso. Pati yung aso stress din, pero mababait naman po itong aking mga aso na yan. Hindi ho sila gaanong nagmamaktol o nagwawala pag pinapaliguan sila. Basta happy-happy lang po sila. Depende po yan kasi sa kung sino po ang nagpapaligo. Kung maayos naman po yung mga nagpapaligo, eh happy-happy naman ang mga aso. Kaya bihira ko po silang ipa-groom sa labas. Ito po si Kuya Bruce, ang ating dagul. Ayan. Thank you for watching.